Aljo Bendijo sa DCXL Si News. Professor Renato De Castro, maritime expert. Professor De Castro, magandang umaga. This is Aljo Bendijo. Live na po tayo, sir, sa DCXL News 558. Magandang umaga, Ka-Aljo. Magandang umaga sa ating kababayan. Ano po ang basa niyo dito sa paghandang ginagawa na ng AFP? Talaga bang magkakaroon po ng giyera sa pagitan ng China at ng Taiwan, at gaano po kalaki ang epekto nito sa Pilipinas? Unang-una ho, babanggitin ko lang ho yung observation ho ni US Indo-PACOM Commander, si Admiral Sam Paparoho, no? Sa isang conference in June. Nakikita naman ho natin, nagkakaroon ho ng naval drills ang People's Liberation Army's Navy, no? At sabi niya, itong mga drills na ginagawa ng People's Liberation Army's Navy is a dress rehearsal for a blockade and actual invasion ho ng Taiwan. So, sinabi niya ho to, kasi ho talagang nakikita rin ho nila napaka-agresibo talaga ng China. Larang hindi lang ho nakikita natin sa West Philippines, South China Sea, pati ho yung balak ho nilang pananakop po ulit ng Taiwan. Pananakop ng Taiwan. Kasi nasa kasaysayan ho nila, talagang sa pananaw ho ng Partido Komunista ng China, hindi pa ho tapos yung Civil War. Nagsimula ho na 1927. Kasi nandun pa ho yung mga, kumbaga yung mga gumindang, no, yung mga tinatawag nila, nationalist forces, na tumawid ho ng kalagatan noong 1949, no, natatalo na ho sila ng mga komunista sa pamumuno ni Mao Zedong at Zhou Enlai, at nagtatago sila ng sarili ng republika. So ayun ho yung konteksto. May kasaysayan na ho talaga na balak talaga sa kopi ng China, at sa pananaw ho ng US Indo-PACOM, at of course nabanggit rin na ho yan ni Secretary Pete Hegseth nung bumisita siya dito, talagang nakafocus talaga sila anong gagawin ng China ho sa Taiwan. Ngayon, kung yan po iangat posibleng sakupin na, no, ng China ang Taiwan, gaano po handa ang Pilipinas? Handa na ba tayo kapag sumiklab ang giyera dyan? Talagang bansa na handa. Miski Taiwan, miski Amerika, no? And of course, pagdating sa China. Sa punto naman ho ng Armed Forces of the Philippines at of course ng bayan natin, tandaan ho natin in the last 75 years so nakafocus tayo sa internal security. Okay. Recently lang ho tayo tumingin sa labas ho ng ating bansa at nakita ho natin ang pagiging agresibo ng China sa West Philippines, South China Sea. Ngayon naman ho, nakikita ho natin sa north lang ho ng Luzon Strait, no? Sabi nga ho ni Lieutenant General Romeo Browner, dapat ang pananaw natin ngayon hindi lang doon sa Batanes, hindi lang doon sa Mabuli, beyond, ayun ho yung Taiwan. So wala ho talagang handa dyan. Kumbaga, ayan ho yung bagyo. Ano pong gagawin po natin kung nandiyan na yung bagyo at pumasok na sa dalampasigan po natin? Opo. Ano po ang inyong assessment naman dito po sa, sabi nga ng Armed Forces of the Philippines, ibang klaseng giyera ito. In fact, nakakaranas na daw tayo ng kinetic warfare o cyber warfare, information warfare, cognitive warfare, political warfare. So dapat natin talagang ikasa itong balikatan exercise, may full battle test na tayo, tinitest na dapat natin ang lahat ng mga plano, lahat ng mga doktrina, lahat ng mga procedures that we have developed sa mga nakalipas na mga taon. And this year, sabi ng AFP dito, Professor, this year, we are going to test them. At napaka-importante itong dapat maganda tayo sa anumang mga eventuality. Anong basa po nyo dyan? Talaga ho. Kumbaga sa puso ho, force to good to tayo. Kung naglalaro tayo ng bara, force to good, poker game. Kasi ho, talagang agresibo ang intensyon ng China. Lalo na ho ngayon, no? Malakas ho talaga ang loob ng China. Kasi China na ho ngayon ang merong pinakamalaking hukbong dagat. No? Ang lakas na ho na loob ng China ngayon kasi yung shipbuilding industry niya number 1 sa buong mundo. At China ho ngayon ang merong pangalawang pinakamalaking ekonomiya sa buong mundo.
So talaga ho yun dapat nating kumbaga pansinin at sabi nga ho ni General Romeo Browner, paghandaan kung ano man yung eventuality, kung magde-decide ho talaga ang China kung talagang sasakupin niya ang Taiwan o sisindakin lang niya o magko-conduct lang siya ng blockade. So kumbaga ika nga ho, the ball is in the Chinese court kung ano ang balak niyang gawin. Opo, nung ikalawang Gerang Mundial, World War II, talaga namang apektado ang Pilipinas. Nasira po ang Metro Manila. Marami pong mga namatay na mga Pilipino. Yan ba'y nakikita din ninyo, Professor, na mangyari kapag sumiklab ang giyera dyan sa pagitan ng China at ng Taiwan? Nabanggit nyo ang Second World War. Tandaan ho natin, yung mga puwersa ho ng mga Hapon na bumomba ho sa Clark, na sumira ho ng 50% ng air power ng United States Armed Forces in the Far East, nanggaling ho sa Taiwan. Ganun kalapit talaga, ganun yung Taiwan sa atin. So, of course, ang magiging focus ho talaga ng China ngayon, Taiwan, pero hindi ho natin maalis isipin, no, mawala sa isip. Kasi ang balak ho talaga ng China, paligiran ng Taiwan. Pag pinaligiran talaga ng China ang Taiwan, mawawalan ho tayo ng control sa Luzon Strait at ng Batanes Island. Sasakupin ho nila yan. Baka maaari pa ho yung probinsya ho ng ating Pangulo, Ilocos Norte. No, at lalo na ho, meron diyang probinsya dyan sa Norte na yung gobernador ho, napaka-sympathetic sa China. Hindi ko na lang ho babanggitin yung pangalan. Pero alam naman ho natin kung sino yung gobernador na ho yun. Malaki ba may tutulong talaga ng Amerika sa atin? Ayan ho. Ang Amerika ho, subok na. Ang China ho, malakas, makapangyarihan, pero hindi pa actually nagko-conduct ng expeditionary nor joint military operation ang People's Liberation Army. Wala ho yung modern experience experience sa modern warfare. Ayan ho ang lamang ng Estados Unidos, at kung papasok ho dyan ng Estados Unidos, papasok rin ho dyan ang ibang mga alyansa ng Amerika, katulad ho ng US-Japan. Nabalitaan niyo ho di po ba na bumisita ho pagkatapos sumanggaling ho dito ni Secretary Pete Hegseth sa Manila. Pumunta ho siya ng Tokyo. Ang pinag-usapan na ho nila doon, integration ho ng Japanese Self-Defense Force sa US Indo-PACOM. Kumbaga, ganun ho katindi yung alyansa ng Estados Unidos at bansang Hapon. And of course, ang Estados Unidos ho, pretty ally natin ho. Last year ho, pumirma ho tayo ng reciprocal access agreement sa Japan. Na pwede ho dito mag-operate ang Japanese Self-Defense Force. Nandiyan pa rin ho ang Australia, nandiyan pa rin ho ang puwersa ng South Korea, and of course, malakas rin ho ang puwersa ng Taiwan. Okay. So, may iwasan po natin ang katagang collateral damage. Kung hindi ho. Kung nandyan po. Kasi, kung nandyan, whether or not, whether or not, nandyan ang tulong ng Amerika at ng Hapon sa atin. Kasi yung geography ho talagang napakalapit natin sa Taiwan. Opo. And of course, sa statement ho ni Lieutenant General Romeo Browner, we're involved, whether we like it or not. Kasi yung geography napaka-importante. At of course, yung 250,000 Filipino workers yung OFW ho natin na nasa Taiwan. Pababayaan na lang po ba natin sila doon? Okay. Yan ang unahin natin. Kasi if something happens, sabi po ng AFP, inevitably ay involved talaga Pilipinas. At yan ang uunahin ng Pilipinas na i-rescue ang 250,000 OFWs na nagtatrabaho sa Taiwan. Ganun pala kadami mga Pilipino dyan, Professor. At of course, meron ho tayong napaka-stricto na One China policy, pero hindi naman ho natin sila masasaklohan kundi ho tayo makikipag-unayan sa gobyerno ng Taiwan. No, na kinukonsider ng China na renegade province, kung ano-anong bansag ang pambabastos ang ginagawa ng People's Republic of China sa Taiwan, dahil lang pinaninindigan ho nila yung kanilang independence of sovereignty, kasi sa tingin ho ng China, probinsya namin yan. At lahat ng bansa na may diplomatic relations to China dapat adapt yung One China policy. Pero sa pagdating ho dito, dapat pag-isipan ho natin kung dapat natin talaga ituloy pa yung napaka-stricto and napaka-legalistic One China policy. Kasi we would have to communicate with Taiwan kung paano ho natin matutulungan o kumbaga masasakloloan yung 250,000
Filipino workers that will be trapped in a major conflict erupts between Taiwan and of course China. Opo, ito pong paghahanda ng mga sundalo sakaling lumalang tensyon sa Taiwan, sa tingin nyo ba may kinalaman ito sa paglabas ng travel advisory ng Chinese Embassy sa mga Chinong nakatira at bibiyay sa Pilipinas na mag-ingat sa kanilang seguridad dito sa bansa? Ay hindi ho, dahil sa pagkakahuli ng mga espiya nila. Okay. Di ba ho, 4 na beses na nakahuli natin mga espiya ho nila. Ang kapal ho talaga ng mukha nila. Sila pang nagagalit ho sa atin, sila naglalabas ng travel advisory sa mga mamamayan ho nila, samantalang nahuli ho natin sila. We caught them red-handed, yung mga equipment ho nila. Saka mga forensic analysis ng mga ebidensya na nakuha natin. Di po ba? Ang lakas pa ho ng loob nila magpalabas ho ng travel advisory sa mga kababayan nila. Samantala, katulad rin ho ng ginagawa nila sa Taiwan, very intensive ho yung intelligence operation ho nila. Link ho yan no, kung bakit ho yung nagalit ng China sa Taiwan, nahuli ho kasi ng Taiwanese government na merong hong 4 na Chinese spies na membro ho ng Presidential Command, Security Command doon sa Taiwan. So, ano magiging reaction nyo kung doon ho mismo sa palasyo nyo nalaman nyo, meron mga kumbaga binenta nila yung kaluluwa at gudas po sila doon sa bansa na kalaban nyo. So ang ginawa ho ng Taiwan, ni-revive niya ho yung mga military tribunals at of course binansagan nila ho ang China as a hostile foreign power. At ho yung basis nagalit ang China sa Taiwan. Dahil ho nanguhuli yung mga espiya nila at dito rin ho nagagalit sila sa atin dahil nahuli ho natin yung mga espiya nila na dala-dala pa ho yung napakamamahali nilang equipment. Okay. Maraming salamat po sa pananaw ninyo, Professor, sa usaping ito. Professor Renato De Castro de La Salle University Department of International Studies at Maritime Expert. Good morning. Maraming salamat rin po. Maraming salamat po sa ating mga kababayan po. Good morning. Thank you.